Nilinaw ng MMDA na wala itong hangaring kontrolin ang pangangampanya ng mga kandidato. Ayon sa MMDA, nais lamang mailagay sa ayos at maiwasan ang pagsiskip ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. May report si Benjamin Bondok. Nilinaw ng MMDA na hindi nila kinokontrol ang mga campaign activities ng mga kandidato. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, nais lamang niya na maiwasan ang paglala ng masikip ng lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Sinabi ito ni Tolentino kasunod ng pagkatig ng COMELEC sa kanilang petisyon na ipagbawal ang mga campaign motorcade sa ilang mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. The right to campaign is not absolute. Hindi ka naman pwedeng magpatugtog ng mga barker ng 1:30 ng madaling araw, di ba? O hindi ka pwedeng magpatugtog ng barker sa loob ng simbahan. So may mga limitasyon din yan eh. So yung ginagawa natin, pinakikinggan din natin yung hiling ng iba na hindi sila maabala. Idinagdag din niya na katulad ng mga common poster areas, dapat ding magtalaga ang COMELEC ng mga common rally areas upang magkaroon ng patas na pagkakataon ng mga kandidato sa pangangampanya. May common rally area, salitan na lang kayo. Magiging patas-patas sa mga kandidato yung tanong mo dahil kung ikaw ay incumbent mayor sa sistema ngayon, sa'yo kumukuha ng permit, ay malamang-lamang hindi mo kagad bigyan ng permit yung kalaban mo. Di ba? So magiging patas ngayon dahil kung sa amin nakukuha ng permit, pareho namin pagbibigyan yun. Ayos pa namin ng hindi kayo pwedeng sabay ng 3:00 kasi may naunang nag-apply sa inyo at least 3 days before yung application. Yun ang ilalabas namin guys. Sa mga secondary roads naman, may itinalaga ang MMDA ng mga special offices para i-monitor ang mga campaign motorcades na ginaganap sa mga ito. Magiging epektibo ang nasabing patakaran ng COMELEC 7 araw matapos mailathala ang resolusyon kaugnay nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.